bago po ko makalimutan Mama, Happy Father's Day muna sa lahat ng mga tatay sa buong mundo, lalo na sa napabilang sa Jesus Miracle Crusade sa ating beloved Honorable Pastor Wadista Da Almeida. Tumayo po tayo lahat mga mahal bilang paggalang sa bansa natin mahal po yung dadala ng ating beloved ordained preacher, Andy Piñas. Praise the Lord! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, itaas yung kamay, tayo po ito malangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang oportunidad, kalayaan, bigla mo sa amin. Sa araw na to, sinipon mo kami dito sa iyong bahay, sanktuaryo, upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat-lahat ng kabutihan, kaloob mo sa aming buhay. Dahil sa ganang amin, wala may magwapong wala ko, Lord. I visit you, Lord, Father, in the name of this Jesus, please anoint the humble servant to live with love and message, to liberate and bind Satan, cast out hindrances right now, Lord, to the first brother and pastor, Lord, bless me and anoint me, God. I can't do anything without you, Lord. When blessed, thy word, O God, hallelujah, proceed out from my mouth, Lord, right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, the highest praise, glory, and thanksgiving and majesty, only to our loving God, the true Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and our precious teaching of Balabistan Pastor Lincoln Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa ulok ng bansa, sa ibang daigdig, mga nanonood ngayon, mga webcast viewer natin, at sa ating mahal nga mga bisita. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, sa araw na to ay we celebrate this Father's Day. Amen? Amen. Today is Father's Day sa lahat ng mga ama. But first of all, to our Heavenly Father. Amen? Una sa lahat, sa ating langit nun nga amahan, our Heavenly Father, our dearest Jesus, loving God, na siya pong nagligtas sa atin, siyang nagbago sa atin, siya nagpagaling sa atin, at siya po yung nagbigay ng iba-ibang grasya at pagpapala. Amen? That's why we are here, just to adore Him, and worship Him, and praise Him, and we thank Him sa lahat ng mga pagpapala, globe sa amin. Also, to our dearly beloved noble Pastor, Willis Almeida, nagpasalamat tayo sa Panginoon. We thank the Lord of He being our beloved Pastor. Mga minamahal, dahil pinagpala po tayo sa lahat ng mga bagay. You are so blessed many things just because of their sacrifices, love and guidance, prayer para sa atin at teaching. Kaya dito tayo sa lahat-lahat na maraming bagay, tayo lahat ay pinagpapala ng Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? So happy Father's Day po sa inyong lahat, mga minamahal. Salamat sa mga amang, ang mga pinagpapala, so all beloved Almeida children, ng mga nga naging ama rin ng mga tahanan, hindi natin mabanggit isa-isa dahil sila po yung pinagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Kamusta kayo mga ama sa tahanan? Amen. Malungkot man kayo. Ating araw ngayon, dapat ba kayong malungkot? Amen ba? Kaya ang pag-aralan natin ngayon, ang itawag na Father's Day sermon ito. The qualities of a godly father. Qualities of a godly father. Ang mga talagang, what is the qualities of godly father? Yung mga magandang magagawa ng isang makadiyos nga ama. Amen? Amen? Kaya dito pa yun sa araw na to, sa Father's Day, the greatest need in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given role of responsibility in the family. Sabi dito, the greatest need
in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given role of responsibility in the family. Amen ba? Kailangan natin ito, nga malaman ng mga tunay nga ama, nga nagpalaki sa mga anak, nga kailangan ma-assume ang God-given role of responsibility sa ilang mga pamilya. Kaya the qualities of a godly father. May mga qualities ito. Amen? Malaman natin ngayon what is our qualities being a godly father. Sabi dito, a godly father loves God. First of all, ang makadiyos nga amahan, siya po ay nagmamahal at umiibig una sa Diyos. Tandaan po no, that one quality. A godly father loves God, first of all. Kaya mga the basis upon which happiness build and priorities is our relationship. Ang basis ko no, nga ang mga kaligayahan sa pamilya, ito po'y maitayo, is built and priorities of relationship ay dapat sa mga ama, unahin palagi nila ang ating Panginoon. Amen ba? To build and priorities of relationship. Maitayo natin at ating mga pangunahin ay dapat ang relationship natin sa ating mahal na Panginoon. Kayong ama ng tahanan, kulang sa paglingkod sa Diyos, kulang sa takot sa Panginoon, kulang sa pagsunod kalooban ng Diyos, hindi siya makapagpundar, makatayo ng good and happy family. Amen ba? Kaya unahin natin, sabi ng Matthew 6:33, sa mga godly father, kailangan unahin natin to seek ye first. Amen? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, Panginoon ng mga ama, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, so ang lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos sa ating buhay. So, we can start building, amen, our priorities in our family dahil ang Diyos ang nag-supply ng lahat nating mga pangailangan. Pero kung hindi ang ama maging sincero, maglingkod sa Diyos, walang pagpapala darating sa iyang pamilya. How could you build your family, the priorities and resources of your life kung ikaw ay kulang ka sa paghanap ng kaharian ng Diyos? Kulang sa blessing, kulang sa pagpapala, kaya mapabayaan mo ang pamilya mo. Hindi mo masuportahan ang hinihingi na iyong pamilya. Mga melkanya, naging watak-watak sila, hindi maganda ang imong na rise up, na build up. Mga minal nga, magandang plano sa iyong pamilya dahil bakit? Kulang po ikaw sa provision at pagpapala. Pero kung inuuna mang Diyos gabi pagpapala, sus makita yung kaligayahan sa pamilya. Bakit? Kasama natin palagi ang Diyos. Lahat ng mga pangailangan ng pamilya ay ma-provide natin. Walang kulang. Bakit? Inuna po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po yun. Nga qualities as a father. Kailangan unahin palagi natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. If you do not have the right relationship with God, kung wala kang magandang relasyon sa Diyos, it is futile kuno to think that you can relate properly to others. Futile meaning, walang saysay. Kung kulang ka sa relasyon, wala kang tamang relasyon sa Diyos, ay ito po'y naging walang saysay, walang halaga, kabuluhan. Ang iyong iniisip na wala kang maisabi na tama sa ibang tao, mahitungod sa iyong pamilya. Ang makita, kaguluhan. Amen ba? Amen. Wala kang na-relate sa ibang tao properly sa others. Dahil bakit? Walang saysay. Walang halaga ang iyong iniisip na makapagpatutuo ka sa mga tao ng maayos. Dahil kulang ka sa relasyon sa Diyos. Wala kang tamang relasyon sa Diyos. Tandaan po natin mga ama,
Upang tayo po'y pagpalain ng Diyos sa ating pamilya, kailangan huwag kang maging tamad maglingkod sa Diyos. Unahin mo palagi ang ating mahal na Panginoon. Magtapat ka, maglingkod ka, magpuri ka, sumamba ka, magbigay ka. Ipakita mong totoong kabanalan paano mo sinusunod ang ating mahal na Panginoon. Upang ang lahat mong iniisip may saysay at may halaga sa ibang tao, mapagmalaki mo ang iyong pamilya. Dahil may tama kang relasyon sa Diyos. Isa yan ka-quality ng isang ama. Kaya sa lahat ng mga ama, kailangan ilagay nyo palagi, put first God in your life and in yourself and in your heart. Unahin mo palagi ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa lang yung business mo, yung transaction mo, yung ano pa mang ginalakad mo. Ilagay mo palagi nga una ang Diyos sa buhay mo. Dahil bakit? Pagdating ng araw, ang lahat mong ginagawa, it is a reflection. Makita ito ng iyong mga anak. At ang mga anak, wala silang ibang ehemplo kundi ang ama. Ina sa tahanan. So someday, yung ginagawa mong kainitan sa Diyos, yung tapat yung relasyon sa Panginoon, ito po it's bring mirrors sa mga anak mo someday na maalaala nila, ito po ang tinuro ni Papa sa atin na tayo magpakainit sa ating Panginoon upang lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Pag mawala naman tayo sa lupang ito, yung ating nagawang na ating na-relate ng tamang pagtuturo sa kanila, ito po'y sundon nila hanggang sa lumaki, hanggang naman sila makapagpamilya. Ganon pa rin example, ipakita niya kung paano natin inuuna pinaglingkuran Diyos ng tama at totoo. Amen ba? Di mo ka-amen. Everybody say, praise the Lord. Ito sabi ito, if you do not have the right relationship with God, it is futile to think you can relate properly to others. Wala kang masabi sa mga tao. Walang epekto. Amen? Kung ikaw ay mapapalayo sa Diyos, number 3, if you're running from God, you will never have peace. Kung ikaw ay tumatakbo palayo sa Diyos, wala ka pong kapayapaan. Wala kang pakigdait, wala kang kalinaw sa isipan. Bakit? Lumalayo ka sa presensya ng Diyos. If you're running from God, you will never have peace. Dapat yung peace na to, yung pakigdait, kalipay, kasiyahan at kapayapaan, ito po hindi mapunta sa Kristiyano. Dahil sa Biblia, ang walang kapayapaan, yung mga tao lang sanlibutan. Dapat ang Kristiyanong totoo, mayroong kapayapaan sa puso't isipan sa loob ng pamilya. Kaya sabi ng Biblia, Isaiah 57:21, there is no peace to the wicked. Okay, basa. Walang kapayapaan sa mga tao, walay kalinaw, nagingon ang Diyos alang sa mga dautan. So, pag mga dautan masama, walang kapayapaan. So dapat ang kapayapaan sa posisipan sa pamilya, doon lang yun sa mga totoong ama, Kristiyano sa paglingkod sa Diyos. Ngayon, kung may mga pamilya walang kapayapaan, malaking question mark. Baka yung papa, yung ama, kulang sa paglingkod, pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung ama, padre ni pamilya, siyang pangulo ng tahanan, siya dapat ang magdadala ng tama, kahusayan sa spiritual nga buhay, pati sa lahat ng bagay, siya po'y magtuturo dahil siya pang unang teacher sa kanyang buong pamilya. Upang magkaroon ng tamang kapayapaan, kailangan ang ama, hindi po siya lalayo sa Diyos. Amen ba? Yan po ang qualities ng ama. Kailangan inuuna niyang Panginoon, ang katwiran Diyos, kailangan may tama sang relasyon sa Diyos, at hindi siya lalayo, tatalikod sa ating mahal na Panginoon. Palagi siyang mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Isitol niya ang lahat ng bagay sa kanyang problema. Dahil bakit po? Kailangan po ng pamilya
may kapayapaan, may kasiyahan, may kagalakan, tamang provision, sobra-sobra mga pagpapala ang Diyos palagi sa ating gitna, sa ating panimalay, upang ang grasya, biyaya, uulan sa ating pamilya, at maging example tayo sa ibang tao. We can relate personally to other, properly to other people. Di may pagmalaki tayo. Ito yung pamilya ko, mainit sila. Nadadala ko sa gawain. Sama-sama kami lahat sumasamba. Sama-sama kami nagpupuri. Mainit kami. Kaya nakita nyo, pinagpapala po kami. May pagmamalaki ka sa mga kapitbahay. May pagmalaki ka sa mga kamag-anak. May pagmalaki ka sa mga kumpare mo. Bakit po? Nadadala mo ng maayos ang iyong buong pamilya. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, Pastor Lord. Pakibasa. Kapitulo 57, versikulo 21. Wala na ipakigdait, miingon ang akong Dios alang sa dautan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 57, ang talata ay 21. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Palakpakan po natin, Diyos. Walang kapayapaan, sabi ng Diyos, sa mga masama. So yung kapayapaan, dyan lang sa mga binago ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Amen? So pag ang pamilya walang kapayapaan, there's something wrong. Baka irresponsable ang espiritual ng kanyang ama. Mga ama, nakikinig ba kayo? Salamat naman. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Tayo ang nagdadala tayo nagdadrive ng ating pamilya upang sila makarating sa tamang lugar na ating pupuntahan. Pag mali yung pag-drive mo yung pamilya, hindi kayo makarating sa patutunguhan. We cannot reach that finishing line, yung langit, pangako ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahapon may naghinto dito na bagong service. Puti. Murmaramon tiro. Mawag yan, pasok. Inawag ko ng Juju. Kuya, may mga tao. Nakita ko lahat. Yung dalawang lalaki, naka-short. Yung dalawang babae, naka-short. Mga siksi. Kung sino kaya to? Lumabas ako. Sabi niya, Brad, kuya, pwede pa tayo magpa-picture? Binuksan yung sa likod cover. Tingnan mo yung dalang sakong bigas. Sabi ko, bakit magpa-picture tayo? Nakashort pa yung mga babae. Sige lang po, maririmbrance ako sa Eagles. Eagles siya, kayo damit niya Eagles. Sabi ko, ba't kaya? Sino kaya to? Nagpa-utos nito. Kung baka si Brother Ferd, kamimbre ng Eagle to. Picture kami. Pagkatapos, pinaalsa yung dalang bigas. Medyo ulan, sumakay na silang yung lalaki, dalang babae, kami na lang. Sabi niya, alam mo kuya, sa Amoranto ako na-save, 2011 pa. Ganun ba? Alam mo, palagi kita nakikita sa Amoranto. Saan ka ba ngayon? Sabi niya, taga-Bayabas lang ako. Biyan na sa Bayabas. Tangkad na lalaki, na medyo payat, may tsura. Tapos, kuya, hiyang-hiya na ako sa Panginoon. Marami na akong pinagdadaluhan ng mga fellowship. Dahil dito nahiya ako pumasok. Bakit ka nahiya? Kasi kuya, marami na kasalanan ko, nag-backslide na ako. Pero nagulat ako ngayon, kinausap ako ng Diyos. Munta ka sa Pasulaos, magdala ka ng bigas, nagbigay ng kunting offering. Sabi ko, Brad, huwag mo kalimutan ang Diyos. Na kuya, alam ko naman, kahit ako nagkakasala, pero pinagpala ako, mayroon ako dito security agency. Sabi ko sa kanya, huwag mo hintayin, Brad, na tawagin ka ulit ng Diyos sa isang paalaala. Kaya pag mahal ka ng paalalahanan ka. Kinikwento ko sa kanya yung mga nangyari sa buhay Kristiyano na hindi na dumadalo, pinalahanan ng Diyos. Tapos, permit me, Brother Jong, nakwento ko kay buhay ni Brother Jong Rodahay. So, si Brother Jong, matagal na Kristiyano, mainit ang lingkod sa Diyos noon. Buhay pa si Papa niya.
Nung namatay si papa niya, daddy niya, hindi na siya dumadalo. Maraming prinsipyo sa buhay. Research niya yung buhay niya, ganito, ginto, lahat. Hanggang isang araw. Ito confession niya sa akin to, sabihin ko lang sa inyo. True ito, totoo ito. Na hindi na siya dumadalaw dito, nakulangan na siya ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko dadalo, Brad, kasi diyan ako sa gitna ng kapisto. May respiratory problems ako dito. Makita ng mga abog. Sabi ko, hindi po dahilan yan. Kung gusto mo sambahin ang Diyos, kahit may karamdaman ka, dito pagalingin ka ng ating Panginoon. Pwede ka man pumasok sa loob para hindi ka diyan makakuha ng alikabok. So, yun ang sabi. Ngayon, hanggang dumating sa punto, ngayong nag-rebuilding preacher sa Cebu, pumunta dito, tumayo ng kanyang reliyon, apostol na siya ng Diyos. Maraming dito nadala ng ibang Kristiyano. Siyempre, dinadani na sila, dadala na dahil marami na mga backslider, nagsama-sama sila. Ito, true story ito. May nakinig si Badri Jung diyan. Ngayon, sabi niya, ako, miracle ko sin ako. Kitang-kita ko manghimala. Dahil papa ko, yung mama ko. Pero sabi ko, pero nagbabautismo siya. Nagbabaptismo siya. Sabi niya, sinubukan ko lang, Brad, kung totoong apostol. Sabi ko, hindi po ganon ang panampalataya. Pag nakita mo na, once you enlighten yung mind mo, nakita mo yung buong katotohanan with signs and wonders and miracles, wala ka nang ibang pupuntahan na ito ay totoo at buhay nangyari sa buhay. You experience the goodness, the greatness, the power of God in your life. Ng ating mahal na pastor, really, he is a prophet and a man of God. Wala na iba. Singin sa sino naman nasabi ko yung Don Arminio, kung worker lang ordinaryo, mas una pa kami dyan. Mga impressing, niwala man tayo dahil pinanaginip daw ng anghel. Ang amin na mahal, ang panaginip, delikado po yun. Pinanaginip sa Cebu, ganun din. Na kuya, nanaginip ako. Yung chapel sa Bayugan, inalay. Nasira. Pati yung mga nanguna doon. Sabi ko, sister, titingnan mo muna yung panaginip po, hindi marami lamang panaginip. Mayroong panaginip na bungang isip sa sobrang kabusog. At mayroong panaginip dahil nagalit ka sa kanya, panaginipan mo, inanay siya. At mayroong totoong pag-ibig na galing sa Diyos, pagising mo, umiiyak at payapat, maligaya ka. Ngayon, sabi ko, kunanay, natural man na. Kaya mga haligi talaga, kahoy, lubi, niyog, aanayin yon. Pero sabi ko, na-repair naman namin, yan matibay na. Ngayon, sa habag ng Diyos, yung nagsabi lang salita, siyang naanay, nawala na. Ay yung gawain sa Bayugan, sa habag at tawa and sprayer naman na pastor na natili. Pinagpapala. Naka-tiles, ang gawain doon, pinagpapala. Nawala yung mga anay. Natural talaga yung mga anay. Yung nangunguni yung mga preacher, lagay ko doon, wala mas na naanay. Sila pa nga nang nagpapatay ng mga anay. Amen? Kaya mahirap magsalita, maniwala tayo sa mga udyok ni Satanas. Nabautismo siya ulit. Kaya ninabihan, nagbabautismo ako dahil nakapula. Bumalik ulit siya mo, nakaputi na, nagbabautismo ulit. So 2 bautismo na. Sabi ko pa, ang tanong, gumaling ka ba? Yun, nalagas yung katawan. Ito po isang aral. Pag nalaman mo ng katotohanan, wala ka na ibang pupuntahan. Mamatay, mabuhay ka dito, Diyos dating dito, buhay at totoo sa Jesus mo kasi. Mga minamahal, kami saksi ng mga manggagawa nyo. Maraming panukso ng kaaway bisan sa aming buhay. Dumating yan, may nag-o-offer sa amin, bigang may kwarta, daling kami sa ibang bansa, ganito. Sabi ko, suluhin nyo na. Sa inyo na lang yan. Bahala na ako maghirap dito. Basta sunod ako sa kalooban ng Diyos. Eh, abang linggo nyo, inabot lang 36 anyos dito. Ngayon, nakita kong pagpapala ng Diyos. Ngayon, nung hirap na, yun ang nangyari po. Kung magparibaptize ka, para mapatawad ka, yun, nandito, nakita natin yung pastry kabiri sa habag at awa ng Diyos.
Habang kinikwento ko yon sa brother na yon, pangalan niya parang Gerson eh. Hindi ko masyado na kung pabiliyo, parang tuungan sa templido niya. Ko, Brad, base darating, tumulo ang luha. Mutulo ang luha. Biko, wag mong sayangin ang panahon, Brad. Kahit marami ka ng pira, marami ka ng naabot, alalahanin mo, yung pira, walang baliwala yan. Ang importante, ang kaligtasan mo. Salamat, kuya. Mag-pray muna ako. Yun. Malaysia. Kaya mga minamahal, yung kapatid ni Barjong, hindi pa sa ating bautismo yan. Si Manuel, yung beloved wife si Rachel. Pero sabi niya, nakita nitong himala ng Diyos nga, totoo daw ang Diyos natin, tumutugon sa dalangin. Dahil may mga nagpe-pre-request sila sa atin, naniwala sila. Sabi niya, kuya, tinuod totoo ang Diyos mo kasi tinutugon ng aming mga dalangin. Kaya hindi basta marunong magbigay ng maayos, pero ginagamit sila ng Diyos. Yan, mga bangko, 100 pesos sa bangko, sila nagbigay yan. 8 sakong bigas sa mga grocery, mga worker. Kaya mga pinagpapala, sabi ko, kuya, babalik kami. Mayroon na kaming plano. Magbabautismo kami ito, mag-asawa, dito na kami magbabasbas sa Jesus mo kasi. Dahil totoo ang Diyos dito, mga wala na dapat tayong puntahan pang iba. Kaya tayong mga ama, dapat tayong magdala, mag-akay ng ating pamilya. Ano mang dumating pagsubok, panukso ng kaaway, kailangan ikaw na ama, huwag kang matumba. Huwag mo ipakita lang hihina ka. Hanggat maraming problema, malakas ka pa rin. Itayo mo ang pamilya mo. You rise up and assume the power of God sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya totoo ang Diyos natin dito, mga minamahal. You assume your God, that there is God-given role of responsibility in our life. Itayo natin yan. Huwag natin pabayaan. Dahil sayang yung pagkakataon na mawala sa atin. Babalik tayo. Mahina na tayo. Hirap na. Kaya habang malakas tayo magpuri, malakas pa tayo magpalakpak, malakas pa yung sumigaw, malakas pa yung magbabling, normal pang pag-iisip natin, wala tayong naramdaman. Paglingkuran natin Diyos, unahin palagi natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Dahil mga minamahal, isa yan. Bang mawala ka, mapalayo ka ay mong relasyon sa Diyos. If you're running from God, wala ka ng kapayapaan. Yung pagpapala, mawala sa buhay pamilya mo. Kawawa ang pamilya mo, maapektuhan sila. Maapektuhan sila. Kahit manghina yung anak mo, manghina yung asawa, ikaw na ama, batayo ka. Tumayo ka. Sabi ni Moses sa Islita, stand and you shall see the salvation of the Lord. Kailangan po natin yan. Number 2, qualities of a godly father is a godly father loves his wife. Ang makadiyos na ama, mahal niya ang kanyang asawa. Mga ama, mahal niyo ba yung asawa? Hindi man kayo makasagot. Ha? A godly father loves his wife. Ang makadiyos nga ama, mahal niya ang kanyang asawa. Kasagaran ng mga ama, mga husband, na-assume lang pag-ibig dahil because of sex. Hindi po yan. Mga minamahal. Yan po ay isa lamang yan, certainly as a part of love, bilang mag-asawa. Amen? Kailangan po natin yan. But the real love seek to meet all needs of another person. Ang totoong pag-ibig, hinahanap niya upang matagbo ang lahat na mapangailangan ng iyang buong pamilya. Ng kanyang asawa at iyang mga anak. Everybody say praise the Lord.
Real loves seek to meet all the needs of another person, especially his wife and his children. Yan po ang kailangan. Ang totoong pag-ibig. Hindi dahil lang gusto mo lang talaga makalaman, hindi po yan. Dahil sabi nga sa mensahe ng marriage, a good marriage is more than a physical union. It's mirror between you, God's, and the church. It is spiritual and emotional union. Ang pag-aasawa daw, it's more than a physical union. Amen? More than a physical. Hindi yung pangailangan ng laman. It's more than a physical union. It involves spiritual and emotional union. It mirrors between you, God, and the church. Makita ipanalamin sa'yo, sa Diyos at sa church. Spiritual po ang pag-aasawa. Hindi po ito makalaman. Marriage is more than a physical union. It's spiritual and emotional union. Kaya ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong asawa more than physical love. It is involved really an spiritual love. Totoong pag-ibig, real love. Na naghahanap ka ng isang bagay to seek and to meet all the needs of your family. Hindi sa ibang tao, kundi sa iyong pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Basahin mo natin itong Ephesians chapter 5 verse 25, kaya hindi pakibasa. Then 1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 13. What is the meaning of real love? Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 5, versikulo 25. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigkaasawa. Maingon usab nga si Kristo, nahigugma sa iglesia, ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Epeso, Kabanata 5, ang talata ay 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Narinig nyo ba? 26. 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Amen. 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody serves the Lord. So, a godly father loves his wife. Ang sabi dito, husbands, love your wife. Amen? Love your wife even as Christ. Husband, love your wives even as Christ also loved the church. Kung paano ang Panginoon minahal niyang iglesia and give Himself for it. Ha? Mga bana, ama, husband, mahalin niyo yung asawa, kung paano ni Kristo binahal ang iglesia at binigay pang kanyang buong buhay. Binigay ng Panginoon kanyang buong buhay sa church. And He gave Himself for it. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Aron malinis magitan ng bautismo sa tubig. Mapatawad yung ating mga kasalanan. Yun, sa 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Kailangan yung mga lalaki, mahalin nyo yung asawa. Ang nagmamahal sa kanyang sarili, kung paano mo ginamahal yung sarili, kaya ang nagmahal sa kanyang asawa, minahal niya rin kanyang sarili. Amen ba?
Amen ba? Mahal nyo ba ang inyong asawa? Kung mahal mo yung asawa, ganon din ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi mo pwede saktan ang iyong asawa. Dahil ganon din daw eh. Kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo rin yung sarili mo. Kaya kung sinasampal mo asawa mo, sarili mo rin sinasampal mo. Amen. Sinisigawan mo yung asawa mo, sarili mo rin sinisigawan mo. Dahil sabi Biblia eh. So ought men to love their wives as their own bodies. Lahat ng mga lalaki daw, mahalin mo yung asawa at ganon din sa pagmahal mo sa iyong sariling katawan. He that loveth his wife, loveth himself. Ang nagmamahal siyang asawa, minamahal niya ang kanyang sarili. So kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo rin yung sarili. Amen. Di man kayo mag-amen. Ganon po ang quality of a husband or a father. The godly father loves his wife. Ang real loves, sa ito, seek to meet all the needs of the family. What is the definition of real love? Pakibasa, bilisan natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 up to 13, kindly paki-list down niyo po para masundan natin. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 13. Ug karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom, ug ang gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. Ang labing dako ay gugma. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 13, ang talata ay 13. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Ilokso sa verse 3, Brother Mire, 3, Bisaya muna. Verse 3 na. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 3. O 3:3. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, o kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma, kini dili magapulos kanako. Amen. Amen. 4, diretso 4. Ang gugma mapailubon Ang gugma, mapailubon. o mapuanguron. Mapuanguron. Ang gugma dili masinahon. Ili masinahon ang gugma. Dili tigpagawal. Di tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot. Dili tigpaburot ang Dili gugma. dili bastos. Dili bastos. Dili maakup-akupon. Dili makop-akopon. Dili masukanon Dili masukanon. o maligut-guton. Ano? Maligut-guton. Maaligot-guton. Ang gugma wala magalipay sa mga buhat nga dili matarong. Ang gugma wala malipay sa mga buutat nga dautan. Hinunua nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Amen. City. Ang gugma mo pailob sa tanang mga butang. Pailob sa tanang butang ang gugma. Mutuo sa tanang mga butang. Motuo sa nga butang. Mulaom sa tanang mga butang. Mulaom sa nga butang. Muanto sa tanang mga butang. Muanto sa nga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Walay pagkatapos ang gugma. Apan kung aduna may mga paghimog mga propesya kini ikinahikling raw niya. Kung aduna may pagsultig mga dila kini paghunungon raw niya. Kung aduna may kahibalo kini igahikling raw niya. Palakpakan po natin, Diyos. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 13, ang talata ay 3 hanggang 8. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibig ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod Amen. at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Amen. Hindi nayayamot. At hindi inaalumana ang masama. 6. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. 7.
lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Ang pag-ibig po, hindi po ito mawawala. Charity never fail it. Kahit maging matanda na tayo, wala tayong mga ngipin na, ano ba mangyari sa buhay natin? Maghirap man tayo, ang pag-ibig natin hindi pa rin mawala sa puso natin. Charity, love never fail it. Amen. Minsan matamis yung pagmamahal natin, mga bata pa tayo. May mga tsura pa tayo. Pero pag medyo makunot-kunot na, wala na. Matatanda na, hindi po nagbabago ang pag-ibig. Nanatili pa rin. Never fail it. Amen. Hanggang sa ugod-ugod, buhay pa tayo. Maghawakan pa rin kayo ng kamay ng asawa mo. Ang akay pa rin kayong dalawa. Kasama pa rin kayo kahit sa iyo pupunta. Dahil hindi po nagwawala at hindi nag-expire, hindi po nabibigo ang pag-ibig. Manatiling preska sa puso isipan natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nang totoong pag-ibig, hinahanap niya nga ma-meet ang lahat ng mga ilangan ng bawat tao o sa iyong pamilya. Hindi mamangpuri, magbayabang, hindi naging palalo. Lahat. Inuunawa ang lahat ng bagay. Binabata ang lahat ng bagay, piniwala ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Amen. Kaya pag may kinakasal kami, may mga vows sila, tsaka mga idols nakalagay doon. Sigurado ba tanggapin mo to maging asawa mo sa hirap at ginhawa? In poorer, in richer, in sickness and in health. Till death do us part. Kahit kamatayon pang darating sa buhay nyo, still manatili ba nagmahalan kayo? I will give you my sincere promise. Yun po ang mga vows. Kaya ganoon po sa Biblia. I will give you my sincere promise. Nga mahalin kita kahit magkasakit ka pa, naghirap pa tayo, ano mangyari sa buhay natin, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Akayin kita, mahalin pa rin kita, ano mangyari sa buhay natin. I will give you my sincere promise as long as we live by the power of His wedding. According to the law of God. Hindi po magtatabang, aasim yung pag-ibig natin. Tayo mga ama, mahalin pa rin natin ating asawa. Hindi man kayo makaimin. Mahal mo lang bang asawa mo dahil maganda pa? Pag pumangit na pala, hindi mo na mahal? Maghanap ka na ng iba, ng mas bata? Ha? Ganon din yun. Bata mo ng asawa ngang tumanda, ganon pa rin. Dahil ang mga factors sa good marriage ay kasama po yun sa dulo. Hanggang matanda kayo, ay companionship pa rin ang pag-asawa. Companionship pa rin. Magkasama pa rin kayo kahit ano mangyari sa buhay nyo. Amen? Kahit ginamos na lang kinakain nyo, nagmamahalan pa rin kayo. Kahit asin na lang yung kinakain nyo, nagmamahalan pa rin kayo. Amen? The godly father loves his wife. Walang limitasyon, mga minamahal. Amen ba? Pakita mo pa rin. Pag may mga sasakyan kayo, bababa kapag ikaw nag-drive, ikaw pa magbukas ng pintuan ng asawa mo para bababa siya. Amen? Amen? Pag umupo sa lamisa, binibira mo pang bangko, paupuin mo pang asawa mo. Hindi yung timo dyan, bayaan mo lang asawa mo. Sweetheart, kao na. Kay, gutom na ako, bahala ka na dyan. Amen ba? Binahawakan mo pa rin yung kamay niya para patulogin sa kama. Amen? Amen? Oo. Pinapatuluan mo pa rin yung tubig yung balde. Niyasabunan mo pa para maligo yung asawa mo. Yun po, diyan matapos ang ating pamahalan.
ipakita natin yung ating pagkaromantiko. Alam niyo bang yung romantic? Yung totoong pagmamahal sa asawa mo, hindi nagbabago. Amen? Romantic actions are not an abandonment of your manliness. Yung papakita mo ng pag-romantic mo, pagmamahal mo sa asawa na walang limitasyon, with action, hindi naman ibig sabihin na na-abandon, na wala ang imong totoong pagkalalaki. Abandonment of your manliness, hindi naman po, hindi mawala yung pagkalalaki. Lalaki ka pa rin, dahil kilala ka ng asawa mo. Umpisa pa ng bata kayo, hanggang tumanda na kayo. Yun po ang papakita ng totoong romantic ng pagmamahal sa iyong asawa. Kinikare mo pa rin siya, nasikaso mo pa rin siya, nilulutuan mo pa rin siya, lahat ginagawa mo. Mga milal, kayo po ang totoong quality, totoong ugali ng totoong ama na nagmamahal ng totoo sa kanyang asawa. May body praise the Lord. Dahil sa ating ginagawa, nakikita natin mga anak, your sons and your daughters are learning from you about how you treat your wives. One day, they will treat their wives the same way you treat their mother. Habang sa ginagawa natin yan sa ating asawa, yung mga anak natin nakikita, unila tayo. Example na tayo. They learned from us. Kung paano natin tinatatara ating asawa, that one day, pag sila po'y magkaasawa na rin, the same, ganun pa rin ang pagtatar nila sa ilang mga asawa at ilang mga anak. Dahil bakit? Nakita ang example sa ating mga ama kung paano natin tinatatar ng maayos, maganda, tunay pag-ibig ang ating mga asawa. Palakpak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pangatlo, a godly father loves his children. Ang una kanina quality ng ama, a godly father loves God first. Secondly, godly father loves his wife. Thirdly, godly father loves his children. Ang makadiyos ng ama ay mahal na mahal yung kanyang mga anak. Amen? Love is more than provision of material things. Ito, don't miss your children's childhood. Kaya there is no second chance as childhood. Ang pagmamahal ko no ay sobra pa sa mga provision ng material things nga ginasupply mo sa mga anak. Kundi huwag mo kailang don't miss. Huwag mo kaligtaan, mga minamahal, ang mga anak mo at alalahanin mo sila'y bata pa. Asikasuhin mo sila. Dahil wala nang ikalawang chance na maging bata sila. Kaya ang bata, isa lang ipanganak yan. Lalabas sa pupunan ng kanyang ina. Kaya don't miss your children's childhood. There is no second chance as childhood. Habang bata pa sila, ipakita mo na yung totoong pag-aruga, pagmamahal mo sa kanila. Love is more than provision for material things. Ang pag-ibig, abstract po yun. Hindi natin makikita. It's more than the provision for material things. Sa puso natin po yun. Kahit wala tayong pera, wala tayong makain, kung grabe ka mag-asikaso anak mo, yan pong kayamanan sa puso mo. Hindi dahil marami kang pera. Sabi ko, God is more than provision. Gina-provide for material things. Kaya wag mo i-miss yung pagmamahal, pag-asikaso sa mga anak mo habang bata pa sila. Kaya yun talaga ang obligation ng ama. The qualities of a father. Pang-apat, a godly father is a man of integrity. Alam niyo bang integrity? Integridad, malinis na budhi, karangalan, dangal, at katapatan. That is integrity. Yan po ipakita natin sa ating anak pamilya. A godly father is a man of integrity. Mayroon kang dangal, mayroon kang honor, mayroon kang kalidad, mayroon kang malinis na puso,
mayroon kang karangalan, mapagmalaki ka ng mga anak mo, mayroon kang katapatan sa kanila, tapat ka sa kanila, hindi mo sila niluluko, hindi mo sila pinabayaan, mayroong kang dangal, mayroon kang honor, mayroon kang dangal na tao, pinapakita mong pagrespeto mo sa anak pamilya mo, at upang ikaw nga ama, respetuhin din ng mga anak mo. That is your integrity. Kailangan po natin yan. Gagawa ka ng mabuti at tama sa pamilya mo. That is integrity. Pakibasa. The book of Micah chapter 6 verse 8. Ito pong utos ng Diyos. Godly father is a man of integrity. Micah chapter 6 verse 8. Libro sa Mikyas, Kapitulo 6, versikulo 8. Gipakita na niya kanimo, o tao, kung unsa ang maayo, Amen. ug unsa ba ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga mapainubsanon uban sa imong Dios. Palakpakan po natin Diyos. Ito po yung integrity. Ipapakita na niya kanimo o tao kung unsaang maayo. Sige, Tagalogin mo na. Kanyang ipakita sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Anong mabuti? At ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan. At ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. May kaganapan, do justly. He has showed the oman that what is good. Ang Diyos ang mapakita sa atin ng salita, ang sa'yo mabuti. And what the Lord required of thee. May gina-required ang Diyos sa bawat Kristiyano, sa bawat ama. Anong gawin? But to do justly. And to love mercy. And to walk humbly with thy God. That is integrity. Gagawa ka, lumakad ka ng may kaganapan, justly, matuwid. At mahalin mo ang kaawaan. Maluluyon ka, maawain ka. Amen? At lumakad ka ng mapakumbabang puso kasama ang Diyos. Ito po isang quality ng Ama. A godly father is a man of integrity. Ito ipakita natin sa ating mga anak, mga pamilya. Mapapakumbaba puso tayo. Mapagmahal tayo. Mahal natin yung kaawaan. Lumalakad tayo sa matuwid at katuwiran. Yun po ang maganda ipakita natin sa ating pamilya. Ito po ang kailangan. Hindi tayo mangluluko, hindi tayo swindler, hindi tayo nang gawa ng masama, kundi tayo po'y gumagawa, lumalakad ng mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Number 5. Godly father is a role model of God. A godly father is a role model of God. Magro-role ka, role model of God. Itong Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating panahon ngayon, di lamang sa bansang Pilipinas o sa buong daigdig, halos ang nangyari karon, mga minamahal, sa ating kapanahonan. Ang itsura, ang mukha ng mga ama hindi na madrawing tungkol sa ginagawang masama. Kasagaran yung mga ama, yung mga anak, nire-rape. Pinabayaan sa mga tahanan. Open abandon by their father or the father malign. May sabihin, nasisirang puri yung pamilya ng amahan. Yun ang nangyari sa hindi lamang sa bansang Pilipinas, dito sa bansang Pilipinas. Hindi na naging role model ng pamilya. May mga ama, sinisiraan puri ang anak. Ginagawa ng malisya. Dire-rape, pinapatay. Dapat ang mga totoo is a model, role model of God sa pamilya. Amen? Mga sexual abuse, arise. Kaya kailangan sabihin natin sa mga anak natin, ng mga anak, ang ating Diyos ay doon sa langit. Ang totoong Ama natin sa langit. Kaya huwag kayong matakot
tayo ano sa mga anak natin. Kaya ang Diyos tutulungan tayo. Mga daddy, you are shaping your child's concept with his heavenly Father. Aron to see Him like you. Ang ibig sabihin, turuan natin mga anak natin hindi sa matakot, hindi matakot sa atin, ng mga ama. Di tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo mga ama, tayo po nagsishape, naguhugis, nagtuturo, nagpupurma ng mga konsepto, tamang pag-iisip sa ating mga anak, tamang ideya, upang sila ay lumapit sa ating Panginoon na doon sa langit. Makita sa atin ang huwaran nga tayo po ay totoong ama, katulad ng ating ama nga doon sa langit. Tayo po ang naging ideal sa mata ng ating mga anak na magtuturo sa insaktong halimbawa sa ating pamilya. A godly father is a role model of God. Palakpakan natin, Diyos. Kaya mamay na mahal, ang salita ng Diyos nagsa-challenge sa atin sa araw na to, na tayo ay maging totoong makadiyos ng mga ama. Amen? Ang tanong ko, will you be a godly father to your children? Kayo ba maging totoong makadiyos ng ama sa iyong mga anak? Sagot. The Word of God is challenging you to be a godly father today. Ang tanong, will you be a godly father to your children? Kayo ba ay maging makadiyos, matakutin nga ama si anak, umpisa sa araw na to? Yun pong aking konklusyon. The Word of God nga nagturo sa atin challenges us to be a godly father starting today. Na kailangan tayo pong lahat maging makadiyos nga ama sa ating mga anak. Palakpakan po natin. Happy Father's Day to all of you, my dearest Father, mga anak ng Diyos na totoo. Nawa itong simpleng aral, malaman natin the qualities of a godly father. Purihin ka, mahal na Panginoon. Eh, hindi natin makuha ito, mga minamahal. Minsan tayo pang makapatisod sa ating mga anak. Tayo pang makapatisod sa ating pamilya. Dapat tayo po'y maging role model ng Diyos sa ating pamilya. Paano natin minahal ang Diyos una? Paano natin minahal ang ating asawa? Paano natin minahal ang ating mga anak? At ipakita natin yung totoong integridad sa atong buhay. At tayo po'y maging ama na maging budil sa Diyos. Salamat. Salamat sa mga salita mo, Lord. Thank you for Nagtuturo sa amin. loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me. Nagsikapan namin, Lord, maging tunay kami na ama sa aming Praise pamilya. will come to thee, oh God. Thank you for loving me. Thank you for choosing me. Salamat sa pagpili mo sa To amin. be your child and bear your name. To be your child and bear your name. Oh, Jesus, Jesus. I will never Cease to sing. Never cease to sing your praise. What love the Father has lavished on us, that we should be called the sons and daughters of God. and daughters, precious is Sing it, hallelujah. Greater love the world hath never seen. This world has never seen. When you have When you hung on the tree, Lord,
Salamat po, Mahal na Panginoon, sa mga salita mo nag-challenge sa amin upang kami maging makadiyos na ama sa aming pamilya. How to be a godly father today and forever. Mahirapan masunod, Lord, ngunit pagsikapan namin maging ideal kami nga ama sa aming pamilya. Kaya mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa Diyos. Taas yung kamay mo, pikit ang mata, sunod ka sa akong pangamuyo, ginasingkas. Sulti mo, Amahan ko sa langit, sa ngalan ni Gining Hesus, salamat sa dagong higayon, giyata mo kanako, nga diri ako imong gidala, nga ako masaksihan ang imong milagro, presensya, at iyong pulong, Ginoong Hesus. Ako'y isa ka tao nga makasasala, ug namatay ka sa krus tungod kanako, Ginoong Hesus, sa ining oras. Gidawat ko ikaw, nga akong personal nga mangluluwas, Dios ug hari sa akong kinabuhi, luwas sa akong Ginoo, pati tibok kong pamilya. Isulta akong ngalan sa langit, luwas ako kining orasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, Mahal na Panginoon, salamat sa isang kaluluwang ito. Tumanggap sa iyo, Lord. Sa unat dalangin, Mahal na Pastor, patawarin mo siya, pasailuwas siya. Na ito ay maging umpisa ng iyang relasyon sa iyo. Isulta ang ngalan sa langit, pasailuwas sa kahabagan mo siya. Tulungan mo kami, Lord, kahabagan mo. Dahil wala ka sa amin, lalo yung aming mga ama. Maging pagpapahala kami sa aming pamilya. Nawang aral na to, maturok sa puso namin. Kahabagan mo kami sa unat na langin ng aming dearly beloved pastor. Because sila pang naging role model namin sa church. Panginoong buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, manalangin tayo. Taas yung kamay. Kausapin yung Panginoon. Ano man ang iyong inihiling, ano man yung problema, sabihin niyo sa Diyos. Andito sa aking tangitnaan, kumikilos. Nakikita niya tayo. At alam niya yung puso natin. Upo na kilang Diyos sa mabalal sa pangalan mo, Panginoon, sa dalangin namin, dearly beloved noble pastor, will this talamid at beloved family. Andito kami susumamo sa iyo, Lord. Nakikita mong bawat puso ng anakan mo, Lord. Pag yung mga webcast viewing na magkapatid na sa iba't ibang lugar. Patawarin mo kami, Lord. Abutin mo kami ng papalang kamay mo, Lord. Ano mga aming karamdaman, problema, kailingan, abutin mo, kilutasin mo, pagpalain mo kami sa araw na to. Babangga pangyarihan mo sa amin ngayon din, Panginoon. Tugunin mo ang mga panghilingan namin sa imalang kapamanaturungan mo kami maging tutong anak Kristiyano. Sumusunod sa iyong kalooban, Mahal na Panginoon. Nalay mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kami sa ulo niyo isa nakataas na tayo po'y maglihans with all power authority. Yes. Upo na kilang Diyos ang mga pinsan pulit kami humingi sa iyo. Dalay mga pastor. Ibaba ang iyong kapangyarihan sa militan. I bind the portals. Demons and permit the sickness and diseases. Cast out. Problem children. And the might of the blessed. The children. Financially. Physical. Spiritual. My God, Lord. So the problem. My God. We must problem. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen sa Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin Diyos, maminamahal. Lahat tayo ay tumayo. Taas yung kamay, lukso tayo. Gigas kasing-kasing. Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Amen. Mga minamahal, ayaw mag-absent po sa sunod nga Domingo po, ay Holy Supper na nato. So, kailangan natin mag-fasting. I-prepare niyo po yung mga baby niyo, mga anak. Paningkamutan nato sa Holy Supper, mauban sila. Madala para makakanta na sila dito sa stage. No? Mag-pray lang tayo. Wala naman eh. Tabang sa Ginoo. Para awawa mga bata. Tagal na wala magkakanta. So, nawa karong lisaper, madala sila mga bata. No? Kaya, mag-fasting po tayo, mga choir, mga preachers, workers. Obligasyon po natin yan.
Mga minamahal, kasi pag birthday naman na pasos, gay naghahatag para sa gawain. Bless them so much, Lord, financially, physically. Huwag mo sa pabayaan. Kaya kang Diyos, tuburan sa grasya, pagpapala. Ikaw na pangako, pag-unahin namin ikaw, idaragdag mo tanan nga pagpapala. We trust that, Lord, sa iyong promises. Sa dalim mga pastor, Jesus' name. Yun at kailanman, ika'y aking hahandugan. Ngayon at kailanman, pusong ito'y iaalay. Ang papuri ito, naging alay sa'yo, Jesus, ikaw ang laging minahal.
at kailanman. Ngayon at kailanman. Amen. Manindog tatanan, magisunan ko. So ulitin ko po, next Sunday po, atong Holy Supper, the same time, ang ating celebration sa birthday ng ating dearly benevolent pastor and beloved Minister James Almeida po. Mga minamahal, magkaisa tayo. So we need to pass this week, mga minamahal, para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Dobling celebration natin sa Holy Supper pa, sagrado po yun. At the same time, sa pag-alaala sa kaarawan natin malapastor. Manalangin po tayo lahat, mga minamahal, taas yung kamay, ating lingkuranan, kamadahon ta, unya, magpalihans ka mo din. May problema ngayon, maula magduol sa mo for your counseling para matugunan ang iyong mga pangailangan sa bagan Diyos. Sa itong beloved Brother Nick Ignaw, ipagpuri niyo po ang atong closing prayer po, mga minamahal. Iagin nyo sa boxes po, white nga box, 5 pesos pataas sa ating TV program. Ang brown nga box po ay sa ating lupa. Yan nga po, Diyos. Malangin tayo. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Let us pray po, mga minamahal. Merciful and loving God, abounding in love and faithfulness, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Lord, at the onset of Jesus. your holy service until it finishes, truly, we have been filled with your most holy presence beyond measure, O God. Thank you for the uplifting words that nurture our hungry soul. Yes. Moreover, we pray and bless our dearly beloved and honorable pastor. Bless him with health and long life. Lord, let not accident befall to your people. Lead us home safely and comfortably with your divine hedge of protection. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Elvis po, beloved Akap, ang tinigig na maglaman huwag kita mahal. We love you in the Lord. Our Diyos loves you. Magpalihas po, dila po kayo nila mga beloved preachers. Tuling kuranan tabangan. Tayagay sa baksas po, mga pledges natin. Kayo nilang, hinahinay lang po gawas, mga isuon ko. Ayaw pagbulubulosok dagan sa highway.